One time, the new Filipino time. Alas 7:02 ng umaga na mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Halos 50,000 mga pulis nakadeploy simula ngayong araw para sa UNDAS. Full alert status nakataas na sa buong bansa. Government agencies half-day ngayong araw kaugnay sa paggunita ng UNDAS. Testigo ng Senado versus Vice President Binay handang ipabura ang testimonya kapag napatunayang nagsinungaling siya kaugnay sa pagpapa-ospital nito at pagiging testigo. Negosyanteng si Antonio Cho nangungupahan lang umano sa kontrobersyal na Batangas farm ayon sa DAR. Plane tickets at clearance ni Mark Swisselbeck nakahanda na. Bureau of Immigration. Ang sabi ng Bureau of Immigration niya na Laude Camp happy sa voluntary deportation plea laban na ginawa ni Mark Swisselbeck. Samantala, Health Secretary Francisco Ona on leave ngayon sa DOH pagpapatuloy ng kampanya versus Ebola tiniyak. Panahon natin na LPA inaasa ang papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. News Headlines. Magandang umaga mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Hatid rin ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Labo dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga taga-hatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Araw ho ngayon ng Biyernes, Oktubre 31, 2014. Brigada Balita Nationwide. UNDAS 2014 coverage. All set na ang paghahanda ngayong araw ng Philippine National Police o PNP para sa Oplan Ligtas UNDAS upang magbigay ng seguridad sa publiko para sa All Saints Day at All Souls Day. Kung saan inaasahan ang maraming kababayan na umuwi ng mga probinsya na titipon sa mga sementeryo, simbahan at mga matataong lugar. Ang Interior Secretary Marroas, nakataas na sa full alert status ang buong bansa simula ngayong araw kung saan nakadeploy ang mahigit kumulang na 50,000 mga police forces o force multipliers para tumulong sa law enforcement. Ang nasabing force multipliers ay kinabibilangan ng mga barangay watchmen at peacekeeping force o action teams, private security guards at civilian volunteers. Inihayag naman ni PNP spokesman Senior Superintendent Wilvin Mayor ang naturang puwersa ay tutulong sa lahat ng mga PNP personnel na ikakalat sa mga sementeryo, memorial parks, bus terminals, seaports at airports. Napakalaman na kabuang 41,602 na mga policemen ang i-deploy na pulisya para sa Oplan Ligtas UNDAS. Ang payo naman ng PNP na kagad makipag-ugnayan sa kanila sa PNP Emergency Hotline Patrol 117, andyan pa rin ho yan, at sa text number o SMS number 0917-847-5757 na lahat ay fully operational. Samantala, tiniyak rin ngayon ng Philippine Coast Guard na nakatutok sila sa pagbabantay sa kaligtasan ng mga maglalayag pauwi ng mga lalawigan kaugnay sa paggunita ng UNDAS. Sa panayam ngayong umaga ng Brigada News FM, sinabi ni Lieutenant Commander Arman Balilo na nagpaalala sila sa mga may-ari at operator ng mga barko at ferries na iwasan ng overloading upang maiwasan ng mga aberya sa karagatan. Nagpaalala rin ng opisyal sa mga biyahero lalo na sa mga sasakay ng maliliit na bangka sa mga inter-islands dahil dito anya kadalasan nagkakaroon ng overloading. May ticketing system po na tinatawag na kung saan nagre-reserve ka na parang sa aeroplano at yun po ay iniisa-isa pagdating sa terminal. Mahigpit po ang tagupili ni Admiral Sorena dyan na dapat wala pong susobra at iwasan na rin po yung kahit na hindi overloaded, yung problema naman na hindi paglalagay sa manifesto ng mga shipping companies. Nag-issue na kami ng directive dyan nakilibre, bata, matanda, driver, pahinante dapat po ilagay sa manifesto.
si Philippine Coast Guard spokesperson Lieutenant Colonel Arman Balilo. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Umalma ho ang kampo ni Vice President Jojo Marbinay sa tila pinagpipilitan ho ni Senator Alan Peter Cayetano na ito ang tunay na nagmamay-ari ng ekta-ektaryang ari-arian sa Rosario, Batangas. Ito'y matapos na ipakita ng senador ang mga larawan sa Hacienda Binay nakuha noong 2012 hanggang 2014 mula sa Instagram account ng nakababatang anak ng pangalawang Pangulo sa pagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na may caption Our Place in Batangas. Makikita rin sa nasabing larawan o photo na nagtatampisaho sa swimming pool ang pamilya at nagbibidyoke naman ang Vice Presidente. The most powerful pictures or accounts come from themselves. This is taken from the Instagram account of Joanna Marie Binay, no? Kasi burado na lahat o sinara yung account. And it's one proof that they are now keeping the pictures that they themselves once upon a time wish to share with the world. Tiningo ni Senator Alan Peter Cayetano ho yan, depensa naman ng tagapagsalita ni Binay na si Cavite Governor John Vic Remulla sadyang libre sa kahit anong oras na gumamit ho sa mga pasilidad ang nasabing pamilya sa Rosario at hindi umano nakapagtataka na suki doon ang pamilya Binay dahil may flower farm nga si Dr. Elenita Binay sa asyenda. Ito pa sabi ni Senator Governor Remulla, ang nasabing mga kuha ay hindi umano sapat upang patunayan na pag-aari ni Vice President Binay ang nasabing property. Samantala, testigo sa Senado laban kay Vice President Jojo Marbinay handa umanong ipabura ang testimonya kapag napatunay nagsinungaling kaugnay sa kanyang pagpapa-ospital. Mula sa lungsod ng Maynila, Brigada Bong Kagape, i-brigada mo! Brigada Live Report. Pinanindigan ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado na walang katotohanan ang aligasyon na naospital umano siya sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center kung saan ay binisita umano siya ni DILG Secretary Marojas. Sa panayam nitong umaga kay Mercado, sinabi nito na nakahanda umano siyang ipabura ang kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Subcommittee kapag napatunayan ito ng kampo ng Vice President. Napagalaman ng kahapon ay balak sanang ipresenta ni nauna Interim President at nabutas Representative Toby Chanco at una Secretary General Attorney J.V. Bautista sa pagdinig ng Senado ang ebidensya, ngunit pinalabas sila at hindi pinayagang magsalita ni Majority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Ay kay Mercado, hindi umano siya nababahala sa pagbabandira ni Chanco ng papilis mula sa ospital na umano'y magpapatunay na doon nga itong nasabing Vice Mayor noong October 4. Samantala, buo naman ang paniniwala ni Senador Cayetano na pag-aari ng pamilya ng Vice Presidente ang ekta-ektaryang ari-arian, taliwas naman sa iginigit ni Binay na ang negosyanteng si Antonio Chiu ang may-ari umano ng propiedad dyan sa may Rosario, Batangas. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Bahagyang nagkatensyon kahapon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na nag-imbestiga ho sa umano'y anomalya laban kay Vice President Jojo Binay. Nag-ugat yung tensyon sa pagitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at ng tagapagsalita ni Vice President Binay na umano'y dumalo sa pagdinig ng subcommittee na hindi naman imbitado. Iniutos kasi ni Cayetano kay una spokesman Attorney J.V. Bautista na lumabas sa pagdinig dahil hindi naman umano sila resource person ng subcommittee upang magsalita para sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Cayetano na kasama sa mga nag-imbestiga ho laban kay Binay, walang nailalabas o nailabas sa subpoena o anumang imbitasyon ang komite para kina Bautista at Representative Toby Tiangco upang sila'y makapagsalita para idepensa naman ang inakusahang pangalawang Pangulo. Mismong si Department of Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes ang nagbunyag na nangungupahan lamang umano ang negosyanteng si Antonio Cho, ang umano'y may-ari ng kontrobersyal na lupain ni Vice President Jojo Marbinay sa Rosario, Batangas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, sinabi ng kalihim na dumalo siya sa soft launching ng Sunchamp Agritourism Park noong Agosto sa nasabing lugar. Sa naturang okasyon umano ay personal niyang natanong ni Dos Reyes si Cho kung paano nito na-consolidate ang lupa at kung angkop ba ito sa agrarian reform at tugon umano sa kanya ng negosyante, nangungupahan lang ito sa naturang lupain. During our conversation, I had in fact asked Mr. Chu how he could have this area of land consolidated, whether he had already taken into account agrarian reform laws. He said he was aware of them and he had actually leased this particular parcel of land. Sorry, sir, can you clarify? He said he leased it. Yes, sir. He said he leased it. He did not own it.
Ang tinig po ni DAR Secretary Virgilio de los Reyes sa pagtatanong ni Senador Alan Peter Cayetano. Tayo po ay live sa Brigada News FM Zamboanga 93.1 at sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan sa 103.1. Ganun din sa Brigada News FM Cagayan de Oro 102.5 at Brigada News FM General Santos 89.5. Dumako tayo sa ibang balita naman. Health Secretary Ona on leave sa Department of Health. Pagpapatuloy ng kampanya versus Ebola ay tiniyak. Si Brigada Leo Navarro malikdem sa detalye. Live, Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live! Itinalaga ng Malacanang si Health Undersecretary Janet Garin bilang officer in charge sa Department of Health. Ito ay matapos nga na kumpirmahin ng palasyo ang leave of absence ni Secretary Enrique Ona dahil sa issue ng kalusugan nito. Tiniyak din ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na sa kabila naman ng leave of absence ni Ona, hindi naman napapabayaan ang paghahanda ng gobyerno sa paglaban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa dahil may mga personnel namang nakatutok talaga sa nasabing programa. Nilinaw din ni Lasierda na hindi totoong resignation ang isinumite ni Secretary Ona, bagkus ay leave of absence lamang hanggang November 27. Samantala, kinilala naman ni Lasierda ang mga magagandang nagawa ni Secretary Ona sa DOH, kabilang na nga ang increase sa PhilHealth coverage at ang malaking bilang ng mga vaccination programs sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Samantala, sa dagdag pang mga balita, nakikidalamhati ngayon ang gobyerno sa pagpanaw ni dating Health Secretary at Senador Juan Flavier sa edad na 79 na taong gulang. Sa isang pahayag, inalala ni Communication Secretary Sunny Coloma ang pagkipaglaban ni Flavier, ang pagpapabuti naman sa kalagayan ng kalusugan ng publiko. Inilarawan ng kalim si Flavier na may integridad at napamahal sa mga mamamayan dahil sa kababaang loob nito. Habang kayo'y humihigop ng mainit-init na Power Cell Soya Coffee, alamin muna ang panahon natin, mga kabrigada. Asahan umano na ang magiging epekto ng low pressure area ngayong araw ng Biyernes sa silangang bahagi ng Visayas at maging sa Central at Northern Luzon. Sabi yun ng pag-asa forecaster na si Chris Perez, ang LPA ay namataan itong umaga lamang sa layong 1,430 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. At inaasahan na mamayang hapon ay posibleng pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang magdadala naman ang mga pagulan ngayong araw ang Northeast Monsoon na nakakaapekto sa Northern Luzon. Maliban dyan, ay asahan din ang mga pagulan sa mga reyon ng Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Caraga, Davao at Central Visayas dahil sa thunderstorms. Ang Metro Manila at iba pang paningko ng bansa ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang malalakas na hangin at mga pagulan dahil sa thunderstorms pa rin. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Sa tulong ho ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mga kabrigada, yung pong napakinggan ng live mula dito sa Brigada National Headquarters. Ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy po lamang ang inyong pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pang importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito po ang inyong mga kabrigada, Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Maraming salamat at buenos dias, Pilipinas. Buenos dias, Ka-Brigada! Brigada Balita Nationwide.